Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 Everywhere. Title, Aaristuhin na sila at pananagutin sa batas. Inanunsyo ni President Bongbong Marcos na mayroon ng warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Congressman Zaldico at 17 pang iba mula sa SunWest Corporation at Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng umano'y korupsyon sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Ito po ang pahayag ng Pangulo. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya, saad ng Pangulo sa isang pahayag ngayong Biyernes, November 21. Ayan po, ang Pangulo, pinapakita niya yung kopya ng warrant of arrest. Kung mapapansin nyo ngayon, ang Pangulo, madalas na siyang humaharap sa tao na hindi naman niya ginagawa nung dati. Kailan ba yun? Last week. Nag-press conference siya. Dinitalye niya ang mga accomplishment ng kanyang administration sa paglaban sa korupsyon. Na kung saan, nung tinanong siya ng media na bakit hindi pa i-cancel ang passport ni Zaldico? Sagot niya is, wala pa dahil wala pang kaso. So, during that time, basta hindi pa nagsasalita si Zaldico. So, wala pang kaso. Tapos, nung tinanong siya kung kasama ba si Martin Romualdez sa makakasuhan, sabi niya, hindi, walang ebidensya. That was before nagsalita si Zaldico. Nung nagsalita na si Zaldico, sunod-sunod na mga yung part 1, 2, and 3 na video, nako, ito na, gumalaw na. Si Ombudsman Boying Rimulya, nung Martes, formal nang nagsampa ng patong-patong na kaso laban kay Zaldico at iba pang mga opisyal. So, kahapon, yun, meron na siyang warrant of arrest. Ang tanong, tanong mo lang, basa ko sa mga comments. Tanong, kung hindi pa nagsalita si Zaldico, sasampahan ba nila ng kaso? Ano sa tingin nyo? Parang lentek lang ang walang gante. Parang ganun ba? Dinamay mo ako Sige, sampahan niya na. Yon, sinampahan. Zaldico, kasama na yan sa kanyang payag na sasampahan ako ng patong-patong na kaso dahil sa gagawin kong ito, yung pagsasalita ko. So, expected na niya yan. At nagkatotoo nga, sinampahan just a few days. Pagkatapos niyang magpasabog, ito na, sinampahan, at ngayon meron na siyang warrant of arrest. So, ang next tanong dyan is, saan nila hahanapin si Zaldico? So, ala ex-Congressman Teves na ito. Ilang taon din na, inabutan ng sobra 1 year ba o 2 years na nagtago-tago si ex-Congressman Teves bago nila ito nahuli. So, yan na naman ang challenge dito sa gobyerno kung gaano sila kagaling, kabilis sa pag-aresto kay Zaldico. Si Zaldico ngayon ay believe na napaghandaan niya na anong gagawin niya para hindi siya mahuli. By the way, yung passport niya, nag-announce na rin si Ombudsman Boying Rimulya, they have requested for the cancellation of passport of Zaldico. So,
paliit na ng paliit ng mundo ni Saldico. But ito, pinakinggan ko ulit yung videos ni ano, 'di ba? May part 1, 2 and 3. Nag-upload si Saldico na tuloy-tuloy na, wala nang cut. Sabi niya, paunang pahayag ko lang ito. May isusunod pa ako. Oh. So, yun. Kasi bago nila ako mapatay, magurgor, sasabihin ko na. So, abangan natin anong tawag dito? Susunod ka ba? Part 4, part 5? Tingin ko, isang video lang yun eh. Video number 1, part 1, 2, and 3. So, episode 1, may episode 2, episode 3. Marami pa akong ilalabas, sabi niya. Sabi nga ni Professor Malotikia, ang kanyang ang next revelation ni Saldico is mga congressmen, yung mga natanggap nila. Lalo na sa ang kabang-abang yung impeachment case ni BP Sara. 'Di ba? Si Congressman Toby Chanco lang nagsabi na nakatanggap yung mga kongresista ng malalaking amount in as a premyo sa pagpirma ng impeachment. Sa tingin ko, ibubulgar mismo ni Saldico yan, magkano ang natanggap ng bawat isa. So, abangan natin. At next tanong is, bakit si Saldico lang ang nasampahan ng kaso? Itong 17 others na sinasabi, mga contractors na ito, mga DPWH officials, nag-iisa lang po si Saldico na lawmaker. How about dating Speaker Martin Romualdez na inakausahan din ni Saldico na pumayag din sa mga insertion. So, announcement lang kahapon na ang ICI nag-submit ng mga ebidensya, complaint na doon sa ombudsman at ang ombudsman i-evaluate at tingnan natin kung sasampahan din ba ng kaso ng ombudsman si Martin Romualdez. So, yun ang mga kaabang-abang na kabanata itong teleserye ng corruption scandal sa Pilipinas. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni si nanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. So muna ni ang balay ni nanay sa natagaan na mo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Makita gyud nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gyud kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gyud kaayo buslot ang balay ni nanay. Luoy gyud kaayo si nanay ining iyang balay. Itong makita nga grabe gyud. Kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? 3. Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. Dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
karon humanagyod sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gid siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig na imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.